Okay, so araw ng Miyerkules ngayon, June 11, and araw ng opisina. So napansin ko, bago ako pumasok ng sasakyan, nung pinipindot ko yung alarm, ayaw gumana. Tapos parang wala din ilaw tong alarm. Usually pag naka-activate yan, naka-blue, umiilaw yan ng blue. So may suspecha ako, I think na-drain na tong CCTV natin yung battery. Tignan natin. So nag-automatic shutdown siya. Tignan ko kung kukonect pa. And tignan ko kung mag-o-on or mabubuksan niya pa yung ating. Ayan, so connected naman. Tignan ko kung mabubuksan niya pa yung ating o mapapastart niya pa yung sasakyan. Pero yan i-on ko nga. On. Okay. 13.07. And umilaw na. Hindi ko alam bakit siya nag-off. Gayong 13.06 naman siya. Ayan, gumagana na yung ating CCTV. Magana na yung ating Omni. So, I'm hoping natin kung makakapag-charge. Nakita nyo, nag-alarm kasi hindi ko na deactivate eh. May mano-mano lang akong pumasok. So, okay, weird. So, mandar naman siya. Nag-start. Yun nga lang ang problema niyan, yung orasan. Nag-reset. 3 o'clock na actually ngayon eh. So kaya pala kanina hindi ko ina-access ko tong Omni 4K sa app. Hindi ko siya ma-access. So anyways, tignan natin kung anong naging problema. Pakita ko lang tong app. Oh yan, nagcha-charge naman. So ang suspecha ko, kailan ba yung huling gamit ko nito? Ang huling gamit ko nitong sasakyan nung Monday nung nag-RTO ko eh. Kasi ang office ko ngayon, Monday, Wednesday, Friday. So masyadong maikli na panahon para malobat yung battery. So hindi ko alam, i-observe ko pa ulit. Pero sa ngayon, I think ang nangyari ay actually wala talaga akong idea. Ayan, kasi nagcha-charge siya. Buti naman nakapastart ko yung sasakyan. Ayan, so nag-start naman yung sasakyan. Kaso nga lang, ayun, nag-reset yung mga timer natin. So maganda na rin na may smart battery, lalo na pagka may mga ganitong extra electronics at paraphernalias. Iwas na rin sa aberya na hindi mag-start yung sasakyan mo. So although ayan, ang lakas ng charging, 25 amps. Pag 2 araw lang, masyado palang malakas na kumonsumo tong Omni Wi-Fi. Or baka naman dahil din sa ulan nag-shutdown. Pero hindi eh. Mukhang mas kapani-paniwala na nag-shutdown yung battery dahil low voltage. Kasi ito, ang tagal niya mag-charge. Usually, pag gagamitin ko yung sasakyan ko at naiwan ko siya ng matagal over the weekend, tapos papanda rin ko, nagcha-charge yung battery ng sasakyan mga 5 minutes lang eh. Ngayon more than 5 minutes na. So I think na-drain talaga siya nitong Omni 4K na ating dashcam. Nag-act din kasi to as CCTV. So umaandar siya kahit na nakapark lang. May sentinel mode to. Ay, at pati idagdag mo pa yung 4G hardware kit. Meron siyang SIM card at naka-on din yan. So I don't know. Pero parang masyadong maikli yung 2 days para sa akin. So i-observe ko ulit. Pwede siguro sa Friday pagka
uwi ko mamaya, hindi ko gagamitin tong sasakyan until Friday ng next office or RTO, return to office day. Napansin ko lang ang taas ng karga ng battery ngayon, ang taas ng amperage rating ng pagkakarga niya ngayon. Ayun, umaabot ng 24 amps, 14 volts. So mukhang na-drain na talaga, or technically hindi naman siya na-drain, pero mukhang umabot siya dun sa limit na magka-cut off talaga. Pero at least yun nga, safety feature ng Redigo battery is pag may naiwan kayong electronics or may naiwan kayong mga electrical na nakasindi, like yung ilaw, magpa-function din siya as ganun. Ika-cut off niya yung battery para meron kayong enough power para mag-start. Hindi nyo na kailangan magpa-jump start. Ayan. So ngayon ko lang nakita, or ngayon ko lang na-observe yun na ganyan kataas yung charge ng amperahe. Rolling down the strip with the top peeled back. Sunshine beaming, yeah, the west where it's at. Palm trees swaying, cool breeze in the mix. Sidewalk popping, got my sneakers doing tricks. Hey, we riding real smooth, so smooth. California grooves, west side. BBQ's fired up, bring your crew. Retro vibes is what we do. Check it out. Putts on the track, got us feeling real good. Talkbox vibes, bring the heat to the hood. Cruising down the boulevard, cypress trees wave. West Coast flavor that'll carry you for days. Oh, the ocean breeze, it calls my name. Seagulls and the sunset in this golden frame. That's right. Late night rhythm keeps it all so tame. So chill. West Coast dreams will never be. So eto, nandito na ako sa office. At naka-sentinel mode na tong dashcam. So ayan, gumagana siya. And then tinitignan ko kung magre-register yung consumption niya dito sa Redigo app na battery. So as you can see, connected naman. Pero wala, hindi siya, yun lang pala ang kulang dito, hindi nagre-register yung consumption niya, kung ilang current yung nako-consume na voltage or energy nitong dashcam natin. Pero anyways, yun nga, pagbalik ko mamaya after shift around 2 AM, wala, hindi, I'm very confident na hindi to mag-turn off or hindi to mamamatay. So yan, walang ilaw ngayon tong aking alarm. So pag baba, papakita ko sa inyo na dapat umiilaw yan na blue. Ayun yung alarm. So yun yung napansin ko na wala na yung, or namatay na yung battery. So okay, yun muna, papasok muna ako. Alright, the time now is 2 AM. Kakaalaman na kung aandar pa rin ba yung sasakyan habang gumagana ang sentinel mode. Punta na ako sa parking. Ayun siya. Subukan ko kung gagana yung... Uy, ayaw gumana. Kung gumagana yung remote, ayaw. Ayan siya. Ayaw. Usually nilalagay ko to sa tenga eh, para gumana. Yun. Okay, confirm. Sigurado na ako na aandar to.
Okay. Tapos na naman tayo ng madugong shift. Wait lang. Okay, so ito na. Ay, gumagana ang ating 4G LTE. Alright, start. Okay, walang problema. Ayan, nag-start up ng ating dashcam. Open ko lang din tong. Ito nga pala guys, yung ReadyGo app. So up to ng smart battery natin. Okay, so hindi pa nakakonect. But ayan. Nagko-connect to via Bluetooth. So kailangan malapit ka doon sa lagayan ng battery. So ayan, malapit lang siya. And ayan, nag-charge siya ngayon ng 32 amps. 21 amps. So dito ko na monitor yung behavior ng aking battery. So yun ang gusto ko dito sa ReadyGo battery, kasi nga smart battery na siya. Although hindi ko sure kung accurate yung reading ng voltage, pero at least pag meron akong napansin na kakaiba dyan sa mga pinaproject niya or pinapakita niya dyan sa screen, mapapansin ko na. So good thing nag-start naman ng ating sasakyan and babiyahe na ako pauwi ng bahay. So let's go. Trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living, where it's always fine. Barbecue, grilling. Ayan, so saglit pa lang akong bumabiyahe. Pa-flash ko dito yung interface o yung app ng ReadyGo. I-observe ko kung gaano katagal bago ma-full charge. Kasi nga usually wala pang 10 minutes akong nagdadrive na full charge na yan. So yun yung wala pa yung aking dashcam na naka-hardwire kit. Tingnan natin. Charging pa rin ang ating battery at 23.18 amps. Lalaro siya between 23.49 and 23.18. So bilisan na natin ang biyahe pa uwi. Hindi ko pa rin masyado napagmamasdan yung video nitong dashcam paggabi. So i-flash ko na lang din dyan. Kung gusto nyong bumili, ilalagay ko yung link. Kung interesado kayo sa ganitong dashcam, lalagay ko yung link dyan sa description. Click nyo lang yan. Medyo pricey siya for a dashcam. May on the higher end, no? Pero yung value kasi, yung value niya na pwede siyang maging CCTV habang nakapark, di ba? Kasi may sentinel, ang tawag sa app ay sentinel mode. So I think malaking value yun para sa akin, na yung parking kasi namin may dun sa subdivision ay may allotted slot kami pero sa labas lang. So added security to, aside from yung CCTV na nakakabit doon sa aming terrace. At saka yun nga, pagka halimbawa nakapark ka sa labas, di ba, sa parking ng mall, pwede ka ring mag-shoot ng so dahil nga 360 yung
yung camera. Although nagro-rotate lang siya, hindi siya always na nire-record yung 360. Pwede kang mag-record dito ng parang vlog style. So ito yung example. Tapos voice control pa siya. Shoot vlog. Ayan. Get ready to say hi to the camera. O, diba? Pwede ring shoot left kung gusto mong tignan or kung gusto mong mag-shoot ng nasa left, pwede din. Ito, papakita ko sa inyo habang nasa traffic stop. Capture right. Ayun, capture pala. Capture left. Okay. Yan. Tapos, ito medyo nung unang mga ginagamit namin to, ano kami, capture front yung sinasabi namin para bumalik. Pero hindi siya bumabalik. Pag sinabi mo kahit ilang capture front, shoot front, hindi siya nag-respond. So, nung binasa ko yung sa app, yung mga voice command, ano pala siya, camera reset. Okay, so yun, nasa harapan na ulit siya. Yan. So, ito observation ko, medyo matagal talagang mag-charge yung battery. Siguro talagang nagde-drain talaga. So, may additional drain talaga tong Sentinel mode ng ating Omni 4K. Pero mabilis na siyang bumaba, nasa 10 amps na lang yung nakakarga. Malapit na yan, malapit na mag full charge. Pero I think mas maganda nga kung mas mataas yung amps. So I'm inclined, tama ba yun? Parang napapaisip ako na i-upgrade yung amp hour nitong lithium battery ko. Ready ko. So pwede, baka ibenta ko yung battery. So 10 years naman yung warranty nito eh. I think nabili ko siya mga around 6,000 din or 6,500. Sa akin, kung magagamit ko siya ng 10 years, medyo sulit na yun. Sulit na yun para sa akin. Pero yun nga, titignan ko muna sa Friday ulit ang RTO ko eh. So Thursday na ngayon, Thursday in the morning 2:17. Yan, so ito natin kung sa Friday mamamatay ulit siya. Sa akin naman, hindi naman siya ganun ka-hassle nga kasi mag-start pa rin naman yung kotse. Ang hassle lang dun is nagre-reset yung oras. Siguro sa ibang mga model ng sasakyan, mga mas bago, baka kahit mamatay yung battery, meron silang Caution, front car. meron silang internal battery pa
para sa clock and other settings. Pero ano lang naman eh. Ano pa ba yung other setting na mag-reset? Yung eco mode. Kasi ano to eh, yung mga manual, may eco mode pa rin. Although for display na lang, parang magde-display na lang yung gear, kung anong gear ka dapat mag-switch. Ayan, meron din nga pala tong dashcam na Road Story. Ito yung parang nasa video game. Ito ilalagay ko. Yung Road Story. Caution, front car. Oh, antok ako. Ayan, full charge na siya. So, dito sa screen recording ko, 9 minutes. Pero, hindi naman ako nakapag-screen record agad. So, mga more than 10 minutes pa rin. Medyo disappointing lang on my end kung talagang hanggang 2 days lang siya. Sana man lang kahit mga 7 days sana tumagal. Pero siguro sobrang taas lang talaga ng consume ng energy nito. Dashcam. Especially with Sentinel mode on. Inisip ko kung tatanggalin ko na lang ba yung Sentinel mode pag nasa bahay at nakapark ng matagal sa parking. Kasi kung nasa labas naman kami, hindi naman tatagal kami ng 2 days nang nasa labas or nang hindi maandar ng sasakyan. Let's say for example, kung mag-road trip kami, magbabakasyon, ang maandar namin ito ng more than 2 days. But anyways, for the sake of an experiment, ganun na lang. So i-on ko pa rin yung Sentinel mode and then i-observe ko siya sa Friday. So hindi ko pa siguro tatapusin tong video na to dito. Magkikita pa tayo sa Friday. Sana hindi ko makalimutan. Caution, front car. Kasi minsan nakakalimutan ko. Siguro pag hindi ko nakalimutan, baka naman pwedeng mag-subscribe ka na dito sa aking channel. Kahit na hindi mo gusto, kung napadaan ka lang dito, kung narinig mo to, na-view mo tong video, pa-subscribe naman para naman ganahan akong mag-upload at mag-video Lane departure. ng updates about Redigo battery, smart battery at itong Omni 4K. Kung may questions ka about the product, let me know. Na-try kong sagutin as honest as possible. Tama ba? Sa English ko. Madaling araw na kasi kaya expired na yung English natin. Basta yun, hindi naman ako bayad eh. Hindi naman ako bayad ng Omni or 70 Mai. Ayun pala yung tatak na ito. Ayun pala yung name ng company. 70 Mai. And then, yung dashcam is Omni 4K. Ayan, tapos yung Redigo battery. Matagal ko na rin nabili itong Redigo battery. I think more than 3 months siguro. Baka more than pa. Lalagay ko na lang dyan yung screenshot ng aking resibo siguro, or I think may Viber conversation kami dun nung seller kasi binigyan niya ako ng link to download the app. Medyo delikado nga pala dito sa C5 ngayon dito sa area na to kasi ginagawa uneven yung mga roads.
kailangan dahan-dahan lang. Hindi tayo nagmamadali. Ayan, ano ba yung sinasabi ko? Ayun, so ReadyGo battery. Ayan, medyo matagal na rin nasa akin to. Enough for me to tell at least honest feedback kung ano ba yung na-experience ko na. So far nga, before I had this 70 my dashcam, wala akong problema kahit yata 7 days. I think naiwanan ko na ito ng 7 days, lalo na nung mga days na hindi naman maulan. Nagmo-motor lang kasi ako papasok, mas gusto kong mag-motor kaysa magdala ng sasakyan kasi nga napaka-traffic. Iniiwan ko lang itong sasakyan. So, siguro hindi naman 7 days, mga 5 or 6 days kasi usually every weekend lumalabas kami. So nagagamit talaga, pero never akong namatayan or never ko na-experience na na-drain yung battery. Kasi nga guys, meron ding risk, no? Ang sabi sa akin nung seller nung binili ko tong battery is at least 5 days dapat magagamit mo siya. Kasi nga meron ding yung battery, aside from nakakonect siya dito sa kotse, meron siyang Bluetooth na ginagamit to communicate dun sa app sa cellphone. So may energy siya na kino-consume. Although maliit naman, pero merong nandun yung risk na malobat siya. Parang kung familiar kayo sa motor na Yamaha, yung Y-Connect, yun yung di ba laging tinatanggal. Hindi ko alam, basta device yun na nagko-consume ng electricity na enough in the long run. Pag hindi mo napaandar yung sasakyan, pwede niyang mapababa yung voltage ng iyong battery hanggang sa malobat. Okay? Although ito nga, pag nalobat naman siya or pag bumaba yung voltage niya, may cut off pa rin siya, magka-cut off pa rin para enough pa rin yung energy, enough pa rin yung charge para mapaandar mo yung sasakyan. Pero again, may yung nagko-control na yon, yung pinaka-protection na yon na nagko-control doon sa pag total drain ng battery mo, nagko-consume din ng maliit na energy pa rin. So if ever naiwanan mo talaga siya ng matagal, baka hindi niya na makayanan na i-cut off talaga, kasi hindi naman mechanical yung pag-cut off na circuit, electronic pa rin siya. So meron pa rin maliit na device na nagko-consume ng battery, and in the long run, pag sobrang tagal, malolobat talaga siya, and that time kailangan mo nang i-charge yung battery. Sabi sa akin nung seller, I don't know kung play safe lang siya, kasi di ba pag manual pwede tayong gumamit ng cut-shoot method, di ba? Tapos umaandar na yung sasakyan, magcha-charge na yung ordinary lead acid battery, so walang problema. Pero ang sabi sa akin ng seller is pag nalobat daw talaga, ang pinaka-advice nila talaga is gumamit ng proper LiFePO4 charger para mas stable yung bigay ng kuryente, as opposed to yung kotse charging the battery, yung low-bat na battery using alternator. So I don't know kung totoo pa siya or hindi, pero I'm assuming totoo yun kasi sila yung nagbebenta or baka naman play safe lang din sila. I think pwede rin naman talagang mag-charge, di ba? But yun lang yung disclaimer nila. Pero so far never pang nangyayari sa akin. Umuulan na. Mabilis ang biyahe pag pauwi, especially ganitong oras, alanganin, 2 AM. Pag papunta, medyo traffic din, mga 1 hour. Pero hindi pa ganun ka-traffic yun. Kumbaga slow but moving naman. Pero syempre iba pa rin pag 2 AM, ganito. Saglit lang, hindi naman saglit, no? Pero mas maiksi sa biyahe ko pag hapon.
Kasi nga, konti lang ang sasakyan and dire-diretso. Pero as much as possible, mas gusto ko talaga gumamit ng motor na lang. For obvious reason, mas mabilis, mas madali. And of course, mas matipid sa gasolina. Yung parking, wala naman akong problema. Pero kung nagbabayad ako ng parking, syempre mas matipid pa rin. Pagka motor, mas mura. Pero thankful ako may parking ako dito sa office. Wala na tayong binabayaran sa parking. So, paano? Masyado na akong maraming sinasabi. Kita-kits na lang tayo sa Friday. Curious din talaga akong malaman kung talagang 2 days lang talaga yung tinatagal ng battery pag naka-sentinel mode. Alright? Okay, so Friday na ngayon. Araw na ng office. Ito, magkakaalaman na kung namatay nga ba. Ito, hindi ko ginalaw tong sasakyan. Nandito lang. So, dapat ito tumunog. Okay. Bad news. Mukhang 2 days lang siguro talaga. At simula nung Wednesday, hindi ko na siya pinaandar. Ay, Thursday morning pala. Oo nga, ayun, wala na yung blue. So, confirm. Confirm, hindi kaya nung... Okay, pasok lang ako. Hindi kaya ng Redigo battery yung 2 days na naka-on tong hardwire kit natin at naka-sentinel mode itong 70 mAh dashcam. So, good thing merong protection yung Redigo battery natin. Okay, nag-on. Up. Ayan na. So, yun ang naging problema. Napakainit din kasi. Hindi ako makapag-concentrate. Pero definitely mag-on pa naman to. Ayan, nag-on pa yung sasakyan natin. Alright. So, confirm. Yun na nga. Not advisable na iwanan yung ating dashcam ng naka-sentinel mode pag 2 days na hindi natin gagamitin yung sasakyan. So for now, ito-turn off ko muna yung sentinel mode nito pagka mapapark siya ng more than 2 days. Kasi nga, ganyan yung nangyayari. Buti na lang talaga ay smart yung ating battery at nagka-cut off siya before ma-totally drain yung ating battery. Meron dito kasing sa 70 mAh app, pwede mo siyang iset yung low voltage disconnect ng battery. Sinet ko siya sa pinaka-low, mga 11.6, pero siguro yung dun sa 11.6 or 11.8. Pero siguro dun mismo sa Redigo battery siya nag-disconnect agad. Yan, taas ng charging na naman, oh. Alright, so napakahaba na nitong video na to. Nag-verbal diarrhea na naman yata ako. Ang dami kong pinagsasasabi. Puputulin ko na to dito. Papasok na ako sa opisina. Ngayon, kung interesado kayong bilhin itong 70 mAh na dashcam, 4K Omni 800-2 yata siya. Ilalagay ko yung link dyan sa description. Now, yung Redigo battery, nagtatry ako maghanap ng link sa Orange app, pero hindi ko siya nakita. So, meron akong video niyan kung saan ko binili yung Redigo battery personal. Pinuntahan ko doon. Yung link ng video ilalagay ko na lang din dito kung interesado lang kayo, okay? So, ayan, pasensya na humaba yung ating video. Kung gusto mo ng ganitong content, kung gusto mo ng mga ganitong update pa about 70 mAh at Redigo battery, or even Kia Picanto, subscribe ka lang, hit mo yung like and notification bell. Pero mas maganda, mas ma-appreciate ko kung mag-comment ka at magtanong ka directly, para nga hindi humahaba ng ganito kahaba yung video ko at nagkakaroon ako ng verbal diarrhea. Alright, maraming salamat. Peace out.